Kaya lang walang kuryente. Yun po ang nangyari po ron. Ano po? Now, ang dami nating tinatalakay patungkol sa kaligtasan na inaapay ng hawakan ng tao. Ano po? Una na, relihiyon. Ano po? Kaya mahirap mo dalhin sa Panginoon kapag malakas ang kapit sa relihiyon. Ano po? Yan po. Pangalawa, yung itong sumingit na eleksyon. Ano po? Na ine-elect ng Diyos kung sino-sino yung maliligtas, pinili. Ano po? Sabi ko, nakakalungkot. Pagka binuksan ninyo yung bahagi ng hindi po limitado. Kasi mayroon pong kataganyan ng tulip na yan. Limited atonement. Ibig sabihin, limitado yung pagliligtas na ginawa ng ating Panginoon para doon lang sa mga pinili ng Ama. Imagine, kung ang Ama, ibig sabihin, pumipili ng sino-sinong maliligtas, bakit kinakailangan pa niya magsakripisyo ang kanyang anak? Samantalang nakaprograma na yan, pagbagsak ng tao pa lang sa kasalanan, nakaprograma na kagad na magkakatawang tao ang ating Panginoon sa Kristo. Huwag niyong iwawala, Genesis chapter 3, verse 15. Mula yan sa binhi ng babae. Ano po? Magkakatawang tao. No? Para layunin, mamatay sa krus. Ano po? Kaya pag binuksan nyo, John chapter 3, verse 19 to 20, yan ang naging limitado talaga. Ano po? Limitado yan. Hindi ang Diyos ang naglilimita ng maliligtas, kundi ang tao mismo naglilimita sa kanyang sarili. Ang sabi diyan, man loves darkness rather than light. See? Yun po, nalilimita ng Diyos. Kapag ganyan, wala talaga magagawa ang Diyos. No? Ay, ang turo ngayon, yung kahit na hindi ngayon, pagka pinili ka, darating talaga ang oras na susunod ka sa kalooban ng pagkapili sa'yo. Yan po. Ano po? Okay. So, iwanan na po natin yan for respeto. Ano po? Iwanan na po natin yan. Hindi na tayo, ipaubayan na lang po natin yung bahagi ng kung ano ang kanilang pananampalataya. Nag-react lang tayo dahil napiktuhan po tayo. Ano po? Okay? Now, ang ating tatalakayin po ngayon, karugtong, kautusan. Yan. Bautismo. Yan. Dalawa lang yan, pero baka tumagal po tayo. Ano po? Marami pa po nabubuhay sa kautusan. Ano po? Bagamat ito pinagkaloob sa Israelita lamang. Hindi tayo kasama dyan. Pero ang problema, mahigpit ang pagtugon ng tao. Hindi ang mga tao pagka magluto ka ng kulay pula. Alam ba nyo, may hindi kumakain ng alimango, ng sugpo, kung saan yung masasarap. Ha? Yung alimasag, basta pumula, hindi sila kakain yan. Basta biyak ang kuko, hindi kakain yan. Ano yung biyak ng kuko? Yung baboy. Yan. Mga biyak ang kuko, hindi kumakain mga yan, ganyan. Yung araw ng Sabado, yan. Huwag mong gagalawin yun. Dahil yan, araw ng para sa Panginoon. Yun ang inaano dyan. Araw na sapol pa sa kautusan, sa utos ng Diyos. Kaya banal sa kanila yon. Kaya pagdating ng Sabado, pinipilit nila hindi linggo. Tayo naman, hindi naman tayo kundi dito sa araw na ito, nabuhay ang ating Panginoon Kristo. Tinukoy talaga araw ng linggo. Pag binasa mo Matthew chapter 28, makikita mo, pumupunta yung mga babae dyan, unang araw ng linggo. See? Nagdala silang pabango, pero wala na silang dinatnan. Doon nabuhay ang ating Panginoon Kristo. Katuparan sa bahagi ng pag-asa nating lahat. Ganyan tayo. See? Yan, mapag-aralan natin yan sa bautismo. Okay? Kautusan. Deuteronomy chapter 5, andyan yan. Exodus
chapter 20, verse 1, andyan yan. Pero tignan natin ang Deuteronomy, chapter 5, verse 1. Tignan natin kung kasama po tayo dyan. Tinipon ni Moises ang buong Israel. Ayan na. At kanyang sinabi, Bayang Israel, dinggin ninyo ang kautusan at ang mga tuntuning ibibigay ko sa inyo ngayon. Unawain ninyong mabuti at tuparin ang mga ito. See? Ang Diyos nating si Yahweh ay gumawa ng kasunduan sa atin sa bundok ng Sinai. Hindi sa ating mga ninuno, kundi sa ating nabubuhay ngayon. Harap-harapan siyang nakipag-usap sa inyo sa bundok mula sa naglalagablab na apoy. Habang binibigay niya ang kanyang mga utos, nakatayo ako sa pagitan ninyo at ni Yahweh sapagkat natatakot kayo sa ningas at ayaw ninyong umakyat sa bundok. Sinabi niya, Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. See? Hindi tayo kasama diyan. Hindi tayo kasama diyan sa bahagi ng pagkaalipin. Israel, chosen people, chosen nation. Pinili yan. Pero hindi sila bangaligtas. Pinag-aralan na natin yan. Na-stuck lang sila doon sa bosom of Abraham. Nag-aantay pa rin sila sa kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Kaya sila naging karapat-dapat. Sa halip na chosen people. Pero hindi sila naging karapat-dapat. Binigay sa kanila ang kautusan para pagsumikapan nilang sundin. Ano po? Ang sabi ng Hebrews chapter 7 verse 11, ang kautusan ibinigay sa mga Israelita upang sila'y maging ganap. See? Maging perfect. Pero hindi naging ganap ang mga Israelita. Dahil walang makakasunod sa kautusan. Masunod mo yung siyam, sinira mo yung isa, sinira mo pa rin lahat. See? Wala. Kaya nga naparito ang Panginoon para sundin ang lahat ng yan at mamatay siya sa mga hindi makasunod at sa mga nasa labas ng bahagi ng wala sa pangako. Yun. Kaya na kay Kristo lahat. Now, sana yun. Okay? Sa Romans chapter 9, verse 31 to 32, Ako si Yahweh, ngunit ang Israel naman na nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nabigo. See? Bakit? Dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. See? Natisod sila sa batong katitisuran. Yun lang. Okay. Thank you. Kita po natin na po, mas higit na dinidiin maging sa lumang tipan ang mga bahagi ng pananampalataya sa ating Panginoon. Sa Galatia chapter 3, verse 10 to 13, ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Malinaw na walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Wala. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, mabubuhay. Kaya sabi ko, nakita natin, hindi mo pwedeng alisin ang pananampalataya, mauuna pa rin pagdating sa kaligtasan ng pananampalataya. Ano po? Now, sumpa, ang sabi dyan, kakita na kayo ng alam natin yan, yung palaro, pagka may piyesta-piyesta, yung kawayan, di ba? Nilalagyan ng sibo. Lalagyan ng sibo yan, puro sibo yan. Yung makakakit doon, may premyo sa tuktok. Mayroong nakaano ron sa tuktok. Baka pera yung nakalagay doon. No? Kaya ang tawag doon, palo sebo. Kasi puro sebo yan.
Parang ganyan ang sistema ng Israelita. Sinisikap nilang maabot yung dulo, yung kalooban ng Diyos. Pero sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap at gawa. See? Hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil ang Kristo na bababa, hindi mo kayang gawin ang bahagi na ikatutuwid mo sa pamamagitan ng panuntunan ng iyong mga gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya at pagkilala sa bahagi ng kanyang ginawa para sa iyo. Pananampalataya. Yan. Now, isa na dyan. Kaya maraming namumuhay at sumusunod sa bahagi ng mga kautusan. Ano po? Lalo na dyan yung dugo. Ayan. Yung dugo. Dito may tanong dito. Saan ba dyan sa basket natin? Bawal daw, bawal ba yung dinuguan? Sabi dyan. May dyan pa yan. Dyan pa yan. Ay bawal talaga. Bawal po yan. Sa Leviticus chapter 17, ano mo nga? Verse 11 to 12. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo, at iniutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. Okay? Verse 12. Kaya nga hindi ito dapat kainin ni naman, maging siya'y Israelita o dayuhan man. Hindi dapat. Bawal talaga. Bakit ikaw, pastor, kumakain ka, paborito mo pa yung dinuguan? Ha? Paborito mo ba yan? Di ba nyo alam? Sa kautusan yan. Sa kautusan yan. Panahon pa yan ni Moises. Sinabi na ni Kristo, naganap na. Wala na tayo doon sa pagsunod na 1, 2, 3, 4 hanggang 10. Ando na tayo sa pananampalataya doon sa nakapako sa krus. Okay? Yun pong ibig sabihin po dyan. Naalala ko minsan, pasok sa isip ko Nung panahon, birthday ng mag-asawa, wala na ito namatay na silang dalawa. Sobrang pagmamahal ng sa dalawa, ng kanilang pagmamahalan talaga. Namatay si Sister Sonia Garino. 1 linggo pa lang, sumunod kaagad yung lalaki. No? Pero isang araw lang yan, birthday nila. Andun kami sa Santino. No? So, salita ako ng konti, pagkatapos pinag-pray ko sila na mag-asawa. Ang daming bisita. Ang dami. Pero, di isa-isa, yung sistema, pag pipila ka, dala ka ng plato mo, di ba? Tapos lalapit ka dun sa mga nagsasandok. Yan, nakailira rin yan, sasandok na ganon. Bibigyan ka ng pagkain. Bukod doon, mayroong lamisa rin na mahaba na nandun, na luto pala nila yun, lutong bahay. No? Dinala rin doon. Labas yun doon sa mga pakain ng mga Santino restaurant. Now, nauna kaming mag-asawa. Nauna kaming naupo sa lamisang mahaba, kahilira nung may birthday. Pagkatapos, may sumunod sa amin, pero nakakain na kami. Hindi mo nang pwedeng antayin lahat yan. Kanya-kanya na yan pag nakuha mo. No? Pag-pray mo na. So, kumakain na kami mag-asawa. Bigla, may kamananampalataya. Sa harap namin na upo. Yan, lamisa. Nilapitan sila, inaalok din. Kasi ako kumakain pastor ito. Kumakain ako ng dinuguan. Alam nila, paborito ko. Kagad-agad paglapit sa akin, sabi, sabi ganyan, ito sariling luto namin. Kasi alam na, paborito mo yung dinuguan. Tapos binigyan sila, inaalok sila. Tumanggi sila. Ayaw nila. Ngayon, sa ganitong sitwasyon, ang sabi ng Biblia, pagka nakikita mo na ganito ang sitwasyon, na mayroong mga bagay na hindi nila pinaniniwalaan, mabuti pa, wag mo nang kainin. Wag mo nang kainin kasi magkakasala lang sila sa'yo. Sa'yo, Sa'yo, wala. Hindi ka magkakasala, pero sila,
parang itinutulak mo sa kasalanan. Kasi nakikita kumakain ka. Ganon. Yung budhi nila, hindi yung budhi mo. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, sabi niya, ano't yung kalayaan ko, hahadlangan dahil lang sa kanila, sa bagay ng kanilang paniniwala. Sabi ni Apostol Pablo. Pero ganun ang dapat. Pero wala na naumpisa na namin ang kain No? Bahala na pinagpasalamat ko yan. Ang sinabi ng Panginoon ng Biblia, pinagpasalamat ko sa Panginoon. Tuloy mo na. Yun ang doon. Bahala siya kung anong paniniwala niya, kung ano doon. No? Ngayon, kung ang paniniwala niya talaga hindi siya, hindi kinakain yung so, magkakasala siya pag kumain siya. Ganun lang yun. Kasama natin sa mga kampiyan, pati yung pastor nila, kasama natin sa camp. Kaya ang pastor nila, hindi kumakain. Nagkaluto tayo ni Nuguan doon, hindi kumakain. Pero kung titignan mo, sa kautusan pa yan, sa luma pa, sa bahagi ng kautusan. Ganon. Pagdating sa lumang tipan, nilinis na yan lahat ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Okay? Now, ang dami nito Pero ilista na lang niya siguro yung iba. Hindi na natin kinakailangang sundan. No? Sa Mark chapter 7, verse 18 to 23, yan yung mga pagpapawalang bisa na sa mga pagkain, kung ano-anong pagkain. Pati ba naman kayo ay hindi pa rin makaunawa? Tanong ni Jesus, hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pinapasok niya sa kanyang bibig? See? Sapagkat hindi naman yun pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay dinudumi. Sa ganitong paraan ay pinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Okay? At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa loob ng puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbut, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay naggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Ito. Hindi dahil dun sa pinapasok natin na pumapasok sa ating tiyan. Ganun po. Sa 1 Corinthians, ganyan din po yan. Tingnan natin. 1 Corinthians chapter 10, verse 25 to 31. Dalawa lang siguro, mga 3 talata babasahin natin. Okay. Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag nang magtanong upang hindi mabagabag ang inyong budi. Yung budi natin, yung talagang Okay. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang buong daigdig at lahat ng naroon, ang Panginoon ang may-ari niyon. Okay? Kung anyayang kayo ng isang hindi sumasampalataya at nais ninyong dumalo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo at huwag na kayo magtanong pa kung iyon ay ikagugulo ng inyong budi. Tuloy. Ngunit kung may magsabi sa inyo, ito'y inialay sa mga Diyos-Diyusan, huwag ninyong kainin yun. Alang-alang sa nagsabi, hindi sa iyo. Alang-alang sa nagsabi sa inyo, upang di mabagabag ang budhi niya, hindi yung sa iyo. No? Ang aking tinutukoy ay ang budhi ng iyong kapwa at hindi ang budhi ninyo. Bakit nahadlangan ng budhi ng iba ang aking kalayaan? See? Malaya kang kumain. Dahil wala na diyan. Ang pananampalataya mo na sa Panginoon. Pinagpasalamat na yan. Nilinis na yan ng dugo ni Kristo yung lahat-lahat ng mga andon. Karumihan sa lumang tipan. Wala na sa atin yan. See? Bakit ako susumbatan? Dahil sa pagkain ko ng mga bagay na pinagpasalamat ko naman sa Diyos. See? Verse 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Yun. The best. Pasalamatan mo sa Panginoon. Yan ang pinag. Salamat po, Panginoon. Sarap magluto ng kapatid na dyan ng dinuguan. Ganun lang yun. Masarap magluto yan. Dinuguan. Oh. Paborito ko pag niluluto ng dinuguan yan. Okay? Ano?
Okay? Marami pa po yan. Acts chapter 10, verse 10, pataas, andyan yan. Kapatid, wag na, paano mo na lang, hahaba tayo. No? Wag na. Romans 14:17. Yan na lang. Sapagkat ang paghari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan, kagalakan, at ipinagkakalob ng Espiritu Santo. Wala doon sa mga bagay na yan. Ako? Okay? Now, sa Colossus 2:16-17, kaya't huwag na kayong magpapasakop para sa anumang arituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ayan. Sabbath day. No? Ang mga ito'y anyo lamang na mga bagay na darating. Ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Okay? Si Kristo. Na kay Kristo. See? Nakukuha natin? Lahat-lahat, no? Ang finish line, nasa ating Panginoong Kristo. Ang boundary line, nasa ating Panginoong Kristo. Yung end ng lahat ng mga utos, nasa ating Panginoong Kristo. See? Yun pong ibig sabihin doon. Halimbawa, araw ng Sabado, ginagalang nila yun. Araw ng pagsamba, araw ng pamamahinga yun, hindi naman sinabing araw ng pagsamba. Araw ng pamamahinga, bawal talaga kahit buhatin mo yung higaan mo, kahit na anong gawin mo. Bawal. Bawal. Araw ng pamamahinga. Pero si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Di ba? Ang sabi niya, come unto me. Gusto mo ng kapahingahan? Gusto mo pahinga? Come unto me, and I will give you rest. Matthew 11:28. Sa Kanya. Kaya nga sa Kanya siyang katuparan ng kautusan. Romans chapter 10, verse 4. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. See? Wala na sa pagkain. Wala na sa anuman. Na kay Kristo lang sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Hindi na ng pagsunod sa lahat ng mga alituntunin ng kautusan. Okay? Ganun po yan. Romans chapter 7, verse 6. Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umalipin sa atin. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. Okay? Yan po yung sa atin ngayon. So, praise God. Okay? Pang-apat, bautismo. Baptism. Dalawang uri ng bautismo. Bautismo kay Kristo, bautismo sa tubig, bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Okay? Ano po? Now, anong pagkakaiba ng mga ito? Sabi dito, Mark chapter 16, verse 15 to 16. Isa po itong talata na ginagamit ng mga naniniwala ng bautismo sa tubig ay nagliligtas. Ha? At sinabi ni Jesus sa kanila, tumayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Okay? At sinabang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Oh? Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. See? Ali ang parurusahan.
Yung hindi nabautismuhan, yung hindi sumampalataya. Parurusahan. Pag pinarusahan mo hindi sumampalataya, no? Kawawa naman yung kriminal doon sa krus. Hindi naman siya nabautismuhan. Pero naligtas siya dahil sa kanyang pananampalataya. No? Now, ang nagsasalita po rito yung ating Panginoon Kristo. Gaya rin ng kanyang sinabi sa kanyang mga alagad sa Matthew chapter 28, verse 19. Ayan. Great Commission. Yan po yung kanyang, kaya't tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Pinsan ninyo, tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. See? Kaya yan ang ginagawa natin. Pag nagbabautismo po tayo sa tubig, ginagawa po natin yan. Pangalan ng Ama, sinusunod po natin. Pagkatapos yan, sabi niya, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Yan. Kalakip noon yung pagsunod sa bagay na sa verse 20. Ano po? Now, word evangelism. Ito po, tinuturog natin. The gospel and the end. No? Pagkatapos may pahayag lahat, maabot na lahat para walang pagtayo sa harap ng Diyos o sa paghukom, walang may dadahilan ng tao na hindi ko narinig. No? Lahat. Yan. Sabi diyan sa Matthew chapter 24 verse 14, bautismo yan sa 3 persona. Ipapangaral sa buong sanglibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa at sa kadarating ang wakas. See? Once na nakalat na ang Ebanghelyo, asahan po natin, wala na pong may dadahilan ng tao. Nako? Ngayon, dinidigmaan natin ngayon, ng Israel, ang Iran. Mayroon na pong mga mananampalataya dyan. Underground, nagkakaroon na po sila ng mga pagtatagpo na nagpupuri sa Diyos. Na po, ganyan. May mga anak na po ng Diyos dyan. Now, ang desire po ng Diyos sa lahat ng bansa. Ang sabi dyan, humayo kayo sa lahat ng bansa. No? Hindi pili. Spread the gospel to every nation. Ang ano dyan. Yung desire ng Diyos sa lahat ng bansa. No? Minahal niya ito. Yung mga tao, makasalanan. Namatay si Kristo sa bawat persona, sa bawat individual, nang nais ng Diyos lahat maligtas, na ni isa walang mapahamak. Ito po yung puso ng Diyos. Ito yung kalooban ng Diyos. Na lahat walang mapahamak. Kung po pwede lang. Pero nakita natin kanina, sa bahagi ng John chapter 3, verse 19 to 20, na mas mahal nila yung dilim. Kasi meron silang mga gawa na mahantad sa liwanag. Yun ang ano doon. Individual, ang kaligtasan. Ang salita ng Diyos is for every nation. Sabi diyan, sa bawat nasasakupan ng bawat bansa ng tao sa buong mundo, bago po maganap ang katapusan kapag ka nakarinig na po. Lahat-lahat ng salita ng Diyos. Acts chapter 8, verse 12. Ngunit nang sumampalataya sila, nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol kay Jesucristo, nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Pansinin ninyo, nauna po yung pananampalataya bago sumunod ang bautismo, tubig bautismo. Ano po? Yan po yung tubig bautismo. Hindi pa natin pinag-uusapan yung bahagi ng bautismo kay Kristo. Ha? Bautismo sa pangalan ni Kristo. Bautismo sa Espiritu. Okay? Dito natin. Ngunit nang sumampalataya sila, nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol kay Jesucristo, nagpabautismo
ang mga lalaki at babae. After na magkaroon po sila ng pananampalataya. Ano po? Now, ang sabi ng Roma chapter 10, ito. Sa verse 2, Acts chapter 2, verse 38, ito po yung pinaka-key verse ng MCGI. Alam niyo yung MCGI? Hindi. Yung dating daan. Ito po yung kanilang pinaka-key verse ng kanilang salvation. Acts chapter 2, verse 38. Si Pedro ang may sabi niyan. Okay. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Okay? Ayos na sana, ang problema, ginawa nilang literal. Ha? Tama yung sinabi sa huli. Pero ang problema, ginawa nilang literal ang bautismo. Kaya sila nagbabautismo hindi sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. At ang bautismo sa kanila, kaligtasan. Yan. Kasi? Kaya pag magbautismo yan, daan-daan, makikita mo na kahilira, napakarami. Kasi nandun nakalagay ang kanilang kaligtasan sa bautismo sa pangalan ni Jesus. Hindi nila kung anong ibig sabihin na bautismo sa pangalan ni Jesus. Akala nila, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ganon. No? Okay? Nakukuha po ba natin? Pinagsama po nila. Hindi po nila, makikita nyo, kinulangan nila ang Biblia. Hindi sila nagbabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. Nagbabautismo sila sa pangalan ni Jesus dahil ito kaligtasan. Ginawa nilang literal na bautismo. Yun. Yun ang ano doon. Pero ang tinutukoy na bautismo po rito ay yung sinasabi ni Juan. Ha? Okay, tingnan natin. Matthew chapter 3, verse 11. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan sa akin ni hindi man lang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Si Kristo po ang nagbabautismo sa Espiritu. Once na tinanggap mo si Kristo, John 1:12, take over ka agad ang Espiritu Santo. Ha? Nandito ka agad sa atin yon. Hindi ang katulad ng panahon na antayin nyo pagdating ng banal na Espiritu. Yung panahon ng Pentecostes. Ngayon, andito ka agad. Once na tinanggap mo ang Panginoon Kristo, ang sabi ng Efeso 1:13, take over ka agad ang Espiritu Santo bilang tatak mo yung kanyang paninirahan sa atin, pananatili sa atin, pangunguna sa atin, pagtuturo sa atin, pag-iingat sa atin. Andyan ka agad yan sa atin. Yun ang bautismo sa Espiritu Santo na magmula kay Kristo. Ito yung sinasabi ni Pedro. Ganito. Pero ang kanyang pagkaunawa, bautismo kay Kristo sa tubig. Kaya pag hindi ka binautismo sa tubig, hindi ka maliligtas. Pag hindi ka dumaan sa proseso ng bautismo nila. Ay sa atin, pananampalataya ka muna. Magkaroon ka muna ng personal na relasyon sa ating Panginoon Kristo. Maunang pananampalataya, kilalanin mo yung kanyang kamatayan para sa iyo. At pagkatapos yun, nung nasa iyo na ang Panginoon Kristo, nandiyan na ang banal na Espiritu na mananahan sa iyo. Mananatili siya sa iyo. Hindi mo na kinakailang hingin. Hindi mo na kinakailang, come Holy Spirit, follow me. Hindi. Nandyan sa sayo, tahanan ka, templo ka. Ang sabi diyan, hindi mo na pag-aari yung katawan mo. Pag-aari na yan ng Diyos. Andito na sa atin. Ngayon, pagdating sa ganun, makikita natin, andyan na ang banal na Espiritu na nananahan yung kanyang kapangyarihan bahagi sa ating mga buhay. Saka tayo susunod sa tubig, bautismo. Bakit? Pag binasa niyo Romans chapter 6, verse 3 to 4, hindi ba ninyo alam na kayo nabautismo sa kamatayan ni Kristo?
Di ba? Yun na. Sa kamatayan ni Kristo, hanggang sa kanyang pagkabuhay, taglay mo yun. Yun ang mensahe sa atin. Nung magkaroon tayo ng relasyon, bagamat hindi mo naramdaman na actual, na ipinako ka sa krus. Pero dapat mong paniwalaan na dinala ka ni Kristo doon sa krus. Yung bautismo mo, yung sampalatay mo sa Kanya, pagkakaroon mo ng pakikipag-isa sa Kanya, ito ang nagdala sa iyo na kasama kang ipinako sa krus, kasama kang inilibing, kasama kang nabuhay na maguli. Kahit na 1,000 kang isubsob, itubog ng itubog, na itubog, umahon, itubog pa rin, hindi ka maliligtas. Kung yun ang inaasahan mong kaligtasan mo. Ang kaligtasan mo nakadepende lang sa relasyon sa ating Panginoon Kristo. Sa iyong pakikipag-isa. Nakukuha po ba natin? Naunawa po na natin? Hindi itong ginagawa ng dating daan. Kaya sa kanila, yan ang kaligtasan nila. Bautismo. Pag ano mo na ron, membro ka, bautismuhan ka na para ka maging ligtas. Kaya makikita ang bautismo nila, daan. Kasi gusto maligtas lahat yan. See? Pero ang kaligtasan, individual. Yun lang manampalataya sa ating Panginoon Kristo. Saka ka maliligtas. Malaking diferensya. Okay? Kaya kung kahit na bautismuhan ka dyan, 1,000 beses kung wala kang relasyon sa Panginoon, mapupulmon ka lang, kakasakit ka lang, hindi ka maliligtas. Pero kahit hindi ka na bautismuhan, magkaroon ka ng pananampalataya sa Panginoon, maliligtas ka. Proof! Acts chapter 16, verse 30. To 33. Meron ba dyan? Wala yan. Wala. Ang sabi ng gwardiya, anong gagawin ko para maligtas? Okay? Antayin mo, baka piliin ka. Antayin, pakiramdam mo, baka piliin ka maligtas. Di ba? Dahil ang sabi nila, pinipili daw mo kung sino maligtas. Kagad, direct to the point, manampalataya ka sa Panginoon at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. Pansinin niyo, pagkatapos ng tinuruan na ni Pablo at Silas, yung pati yung kanyang pamilya. Okay? Nung maturuan na sila ng katotohanan, no? Nag-request sila. Sumunod sila sa tubig ng bautismo. Pero nauna na ang kaligtasan. See? Ang bautismo, bahagi ng kapahayagan nating tinanggap na kaligtasan. Nakasama tayo ni Kristo sa kanyang kamatayan. Public testimony. Hindi nakita na pumasok sa iyo si Kristo. Hindi nakita na, kundi sumunod ka sa tubig ng bautismo. Okay? Yan. Ano pa? Okay? Matthew chapter 3, verse 11. Natalakay na natin ito, no? Mark chapter 1, verse 8. Ayan kaya ano yan. Natalakay na natin yan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tama ba yun? Mark 1:8. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit ang babautismuhan niya kayo, babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Yan si Juan ang nagsasalita dyan. Sa Juan, Kabanatang 1, talatang 32 hanggang 34. John 1:32-34. Yan po, bautismo sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng pananampalataya at pakikipag-isa sa Panginoong Kristo. Ganito ang patutuo ni Juan. Nakita ko ang Espiritu na bumaba na parang isang kalapati
nabuhat sa langit at nanatili sa Kanya. Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig, ang siyang nagsabi sa akin, ang Diyos yan. Kung kanino mo makitang bumaba at manatili ang Espiritu, siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Kristo ang tinutukoy diyan. Ngayon nga nakita ko siya at pinapatutuhanan kong siya ang anak ng Diyos. See? Yun po. Siya ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. Kaya may mga ano po dyan May mga lumalabas dyan. With evidence. Yung ebidensya raw. Pag tinanggap mo si Kristo, no, pag baptize tayo ng Holy Spirit with evidence, no? Ang ebidensya diyan kung ano-ano na mga bagay na ebidensya 'yon. Ang tawag nila doon speaking in tongues. No? Yan. O ano pang mga bagay na magaganap sa kanila. Ephesians 1:13. Pansinin po ninyo yung talata. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, na magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, good news, at sumasampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng pinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. See? Paano natin babaliwalain po yan? Nako. Pagkarinig, ang sabi diyan. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Magandang balita. Ang laman niyan si Kristo. Yung kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli. Yan ang magandang balita na nagliligtas. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin. Pasiton, na si Kristo ay namatay. Yan ang laman ng magandang balita. Dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi ng kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw, tulad din ng sinasabi ng kasulatan. See? Yan ang magandang balita na nagliligtas. Ano po? Sapat-sapat po ang kapangyarihan po niyan. Romans chapter 10, verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. See? Diyan po nagsisimula yan. Faith comes from hearing. From the Word of God. Yan. Pag binalik natin sa 14, tingnan natin. Talatang 14. Verse 14. Yan. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Okay? Tama nga naman. Di po ba? Paano tatawag sa Panginoon? Paano tatawag sa Diyos kung hindi sila sumasampalataya? No? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Puro tanong. Di ba? Ano ang pananampalataya? Ano sasampalatayan nila? Kung wala naman silang naririnig. Okay? Paano sila sasampalataya kung wala po silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? See? Andun, nagsisimula ang pananampalataya. Hindi yung umasa ka na lang, natataniman ka. See? Mauna muna yung regeneration ngayon. Pagkatapos, saka ka tataniman ng pananampalataya.
Mali. Mali. Now, kaya nga kanina yung Hebrew, liwanagin natin, Hebrew chapter 11 verse 6. Hebrew 11 verse 6. Yan. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Magmumula yun sa iyo. Magmumula sa iyo. Gusto mo makilala ang Diyos? Manampalataya ka. Huwag mo tayong bigyan ka ng pananampalataya ng Diyos. Okay? Manampalataya ka. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng ganpala sa mga humahanap. Hindi pinipili sa mga humahanap sa Kanya. Ano natin? Paano kang i-regenerate ng Diyos kung wala kang pananampalataya sa Kanya? Paano kang kalulugdan kung wala kang pananampalataya? Asa ka sa pili. Medyo lumabas ako. John 1:12. Yan na po. Yan ang sentro. Once na narinig po natin yung bahagi ng ginawa ni Kristo sa ating mga buhay, yan po yung pinakasentro. Tutulak ka ng pananampalataya, kilalanin mo yung namatay para sa'yo. Saka ka lang, autorisadong maging anak ng Diyos. Okay? Dahil kay Kristo. Tapos, take over. Baptized by the Holy Spirit. Tatak sa'yo. Pagdating ng Panginoon, pagbabalik, ikaw ang babalikan. Kasi meron kang tatak. Okay? Yan po. Yan ang sa Romans chapter 6, verse 3 to 5. Kaya mong hanapin para makita natin? Okay na. Romans 6:3 hanggang 5. Yan. Hanggang 5 yan, ha? O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa Kanyang kamatayan? See? Sa tubig ba yan? Hindi. Personal. Ano pa? Tayo ngayon nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kalulatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Last verse. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. See? Kaya ngayong bautismo sa atin, ilulubog ka, picture, nakasama ka ni Kristo, tapos iahon kang muli. Namatay ka na, inilibing, tapos muli kang nabuhay, nakasama ni Kristo. Yan po, ang kahulugan. Ano po? Pero, nasa iyo na ang Espiritu Santo. Yan po. Dahil sa iyong relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Now, pangatlo na ginagamit na bautismo nakakaligtas, John chapter 3, verse 5. Diyan tayo magtatapos. Sagot naman ni Jesus kay Nicodemo, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ayun.
Kaya ang tubig sa kanila, bautismo. Kaya ang bautismo sa kanila, nakakaligtas. Yan po. Tubig. Alam niyo kung anong tubig? Ha? Talakayin natin. Ezekiel, kabatang 36, talatang 25 hanggang 27. Hindi yan literal, ha? Hindi yan literal na tubig. Hindi yan literal na yung espiritu, hindi mo maliteral to. No. Ano sabi diyan? Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo luminis. Alisin ko rin ang inyong naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Ano pa? Sunod. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Wala na, no? Okay? Anong ano dito? Ang tubig, simbolo for cleansing, panlinis, tubig. Ang espiritu for renewing, pagbabago. Yun ang ano niyan. Yung trabaho po niyan. Na po, yung bahagi ng ano na yan. Now, tingnan po natin lahat. Sa John chapter 13, verse 10, sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan. Hugasan pa. Maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan, at kayo malinis na, subalit hindi lahat. Tinutukoy niya hindi lahat si Judas. No? Ito yung panahon ng Last Supper na naghapunan sila. Tumayo ang Panginoon. Alam niyo yan. Tumayo ang Panginoon, tapos nagtali ng tuwalya sa baywang, kumuha ng plangganita, nilagyan ng tubig, pinaghugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad, sinasagawa yun ng mga pare. No? At yung mga iba pang leader. No? At sa kanila, ano yan, paglilingkod, pagpapakumbaba. Pero ang tunay na kahulugan yan, yung bahagi ng kanyang ginagawa. No? Binanggit niya sa Jess kanina, ang napaliguan na, malinis na. Anong ibig sabihin nun? Nung panahon na hinugasan niya, yung mga paa ng mga alagad, pagdating kay Pedro, ayaw magpahugas si Pedro. Nasa isip ni Pedro, Panginoon ko ito, maghugas ng paa ko. No? Ugali yan sa mga Hudyo, kapag pumunta ka sa bahay, hugasan ko yung paa mo. Kasi lumalakad ka lang, walang tricycle noon, walang motor, wala niya ano man. Malikabok ang daan. Ganyan. Ganyan ang kaugalian nila. Hinuhugasan ang paa ng bisita nila. Ganyan. Kaya nga si Magdalena, pabango yung hinugas niya sa Panginoon eh. Binuhos yung lahat ng pabango niya. Bisita siya, may bisita sa kanya, si Simeon na kitungin. Pero hindi ginawa ni Simeon sa kanya yon. Pumasok yung babae na hindi naman imbitado. Yun nga si Maria Magdalena. No? Hinugasan yung paa ng Panginoon ng pabango niya pagkatapos pinunasan ang kanyang buhok. Okay? Hinuhugasan. Nung hugasan yung kanyang mga alagad, pagdating kay Pedro, ayaw. Nung sabi ni Pedro, ang hindi magpapahugas, wala na kaugnayan sa akin. Ay, Panginoon, wag. Hindi lang yung aking mga paa. Pasimulan mo sa ulo ko, lahat-lahat sa kamay ko, lahat-lahat. Ang sabi niyang ganyan ni Pedro. Then, sabi ng Panginoon, yung napaliguan na, malinis na. Maliban na lang na dapat hugasan yung kanyang mga paa. Ganyan. Anong ibig sabihin nun? Kasi yung sanglibutan, polluted. Itong nilalakaran natin. Araw-araw yan, nagkakasala. Andiyan ang kasalanan lahat. Andito. Kasama natin. So, kinakailangan mo lagi yung fresh na Word of God para sa lahat ng narurumihan. Polluted yan. Naalikabukan ka. Kailangan mo ng salita ng Diyos sa buhay mo lagi. Para andiyan yung bahagi ng paglilinis sa sarili mo. Laban sa lahat ng mga bagay na nagaganap sa sanglibutan. Nakukuha po ninyo? Ha? Ito po, may sabihin dyan.
John chapter 15, verse 3. Nalinis na kayo. Yan, sinabi niya kay Pedro na paliguan na, hindi na kinakaila. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Yan ang naglilinis. Ha? Hindi yung tubig na literal. Ano po? Now, Ephesians chapter 5, verse 26. Upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamagitan ng paghugas ng tubig at salita. Naging dalawa dyan. Pero sa King James Version, water by the word. Tubig na salita. Yun ang ano doon. Tinutukoy doon. Ano po? Okay, tignan natin ha. Para makita po natin yung kahalagan at power, kapangyarihan ng tubig. Ha? At makita natin kung ano yung ibig sabihin ng tubig. Pasimula natin sa John chapter 4, verse 9 to 10. Tamang-tama lang oras natin. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya yon, sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Ito yung panahon na sumasalok ang babae, na tao ng Panginoon naglalakbay. Pagkatapos, napadaan sila sa Samaria, sa lugar ng Sikar, no? Na kung saan nandun yung balon ni Jacob. No? Nakaupo siya sa balon, biglang sumasalok ang babae, pagkatapos ito na. No? Ang sabi niya, maaari bang makiinom? Sabi niya ganyan. Kaya nagtaka yung babae kasi hindi naman nakikitungo talaga yung mga Hudyo sa mga Samaritano. Mababa ang Samaritano. Bagamat may lahing Hudyo, pero mababa sa turing nila itong mga Samaritano. Now, verse 13 to 18. Mahaba-haba to. Pero diyan na, mapapaliwanag na natin diyan. Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Tubig sa balon. Ngunit ang sinamang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Pansinin niyo yung tubig na yan, ha? Okay? Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na yan upang hindi na ako mauuhaw ni pumarito pa upang sumalok muli. Okay? Umuwi ka. Isama mo rito ang iyong asawa. Wika ni Jesus. Okay? Wala akong asawa. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa. Verse 18, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. See? Now, 18, tama ba? Hanggang 17 lang? Okay na? Nakita ninyo? Ha? Nung humingi ang babae ng tubig na kailangan niya, sa isip niya, tubig. Literal na tubig. Pero ang binigay ng ating Panginoon Kristo na tubig, na kung saan nasakya ng babae yung buhay niya, na kinalalagyan niya, na pinamumuhay niya sa kasalukuyan. Yung tubig na kanyang salita, the Word of God, kukuha ninyo, yung kanyang salita, na hinukay nito yung kasalanan ng babae na pinamumuhay niya. Kaya sabi niya, hindi sinabi na may walang binuksan na may asawa siya, wala. Basta sinabi ng Panginoon, nung sabi niya, ginubigyan mo ako ng tubig na sinasabi, para hindi na ako pupunta sa ganito kalayo para sumalok. Pues, umuwi ka. Kunin mo ang iyong asawa. See? Ang tinirada kaagad ng Panginoon Kristo, yung kasalanang ipinamumuhay ng babae sa panahon na yon. Wala po akong asawa, sabi ng babae. Tama, wala kang asawa. Kagad-agad sinabi na ng Panginoon kung ano yung buhay niya. Sapagkat nakaroon ka na ng 5 asawa, at yung kinakasama mo ngayon, hindi mo asawa. See? Yun yung katotohanan na tubig na salita.
na hinukay nito yung kasalanan ng babae. Nakukuha ba natin? Hello? Nakukuha ba natin? Yun. Yun ang naglilinis na tubig, salita ng ating Panginoong Jesucristo. See? Yan. Kaya sabi diyan, ang resulta, verse 20 to 30. Nahukay yung kanyang kasalanan ng tubig, ha? Iniwan ng babae ang kanyang banga. Malayo yan ang kanyang nilalakbay. Ang layo ng Sikar sa Samaria. Tapos, ang banga nakapatong pa sa ulo. See? Malayo sinasalukan. Pagkatapos na ngayon, iniwan niya yung kanyang mahalagang bagay na kanyang ginagawa. Iniwan ng babae ang kanyang banga. Bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon. Ayan na. See? Nakita niyo yung tubig ngayon. Ha? Hali kayo, tingnan niyo ang taong nagsabi sa akin, lahat ng ginagawa ko, yun na ang naging resulta. Nabasa yung kanyang buhay. Nakita na yung kasalanan na kanyang ipinamumuhay. Lahat ng ginawa ko, siya na kaya ang Kristo? See? Meron na kaagad. Okay? Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Ayun ang resulta. Okay? Ano pa? Meron pa sumunod? Wala na. Okay? Now, verse 39 to 42. 39, 42. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patutuo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Okay? Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon at tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. Wala na. At marami pang sumampalataya nung mapakinggan siya. Yun po yung tubig. Salita ng Diyos. See? Kita po natin. Now, anong verse yan? 41, 42. Pagkatapos, sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya mismo. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. See? Yun ang tubig na naririnig. See? Na bahagi na kung saan. Na ipapahayag. Ano po? Now, last verse. Ito po yung tubig na kapanganakan. 1 Peter chapter 1 verse 23. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Yan po yung tubig. Okay? Kapanganakan sa tubig, kapanganakan sa Espiritu, wala ka dyan. Titus 3:5. Hanapin mo nga, kapatid. Tito 3:5. Yan ang kapanganakan sa Espiritu. Ayan. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nagugas sa atin upang tayo panganak na muli at magkaroon ng buhay na walang hanggan. See? Dalawa yan. Tubig at ang Espiritu, salita ng Diyos at ang Espiritu Santo. Ano po? So makita natin dyan. Yan po yung bautismo. Sa bagay nagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Yung bautismo sa tubig, pagsunod mo yon sa bahagi ng iyong relasyon sa Panginoon. Kapahayagan, patutuo, no? Yun, larawan. No? Hindi ka pwedeng pumunta diyan, sumigaw ka, "Uy, born again ako." No, hindi. Patunayan mo na Kristiyano ka na anak ka ng Diyos, sumunod ka sa tubig ng bautismo. Pero ligtas ka na noon. Nauna na yung bahagi ng kaligtasan sa iyo.
Bahagi na lang yun ng patotoo mo na ikaw kasama ni Kristo na namatay para sa iyo. Kuha natin. Okay? Tayo po'y manalangin. Amang banal, maraming pong salamat sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ito sa aming mga puso. Marami pong hindi nagkakaroon ng mga pagkaunawa sa bagay pong ito na nagiging literal at inaari nilang kaligtasan ang bahagi ng pagtubog sa tubig. Bagamat isa pong bahagi, Panginoon, na kung saan pinakita mo po ang kahalagahan, Panginoon, ng tubig at Espiritu Santo sa pamamagitan, Panginoon, ng kabanalan ng iyong mga salita. Bless mo po sa aming mga puso. Ito po ang aming dalangin, papasalamat sa pangalan ng Jesu Kristo. Amen. Mga minamahal,